under po ako ng climate change din, under po ako ng adaptation division. Food waste sector po ang hawak ko. Bale sa ngayon po, i-discuss natin kung meron po tayong nare-rescue na pagkain pa, paano naman yung mga pagkain o nabubulok na basura, paano sila pinaprocess o paano sila ginagawang beneficial pa sa atin. Ngayon po, intindihin muna natin yung iba't ibang klase ng nabubulok na basura. Ang biodegradable o nabubulok na basura ay nahati sa tatlo. Una, food and kitchen waste. Dito, papasok yung mga napagtira natin sa pagkain, pinaglutuan, kunyari yung sa mga sibuyas, bawang. Hindi naman lahat nagagamit doon, kaya pwedeng nagiging food waste ito. Next is yung sa garden waste. Kapag tuwing umaga, nagwawalis tayo, pwede natin yung sinasantabi natin yun. Pero pag tinapon natin yun, diretso din yun sa landfill. So yun ang iniiwasan po natin. Sunod po is bio-waste. Pag sinabing bio-waste, galing sa ating mga tao, hayop, o kung nabubuhay na nilalang. Ngayon po, si Quezon City, hawak po ng climate change ang mga city-led composting activities ni City. Meron po tayong 4 dito na mga equipments o machine na nagpa-process ng mga nabubulok na basura para hindi po ito mapunta sa landfill o sa tambakan ng basura. Iniiwasan natin yun po para hindi magkaroon ng masamang epekto sa kalikasan at sa atin. Una po is the rapid composter in public markets. Itong unang ito po. Ngayon, ang focus po ng equipment na yan is, ang focus niya is sa market waste. Yung mga nabubulok na gulay, mga prutas, kung hindi na po natin siya marirescue para gawing pudding or kung ano man, dediretso po siya sa rapid composter sa market. Ang capacity po ng rapid composter natin sa market ay 2 tons. 2 tons per day. So, 2,000 kilograms ng nabubulok na basura ang napaprocess niya kada araw. Sunod po is bokashi beans. Si bokashi beans po, ang focus niya is sa mga opisina natin. Dito, parang ibinabaon yung mga nabubulok na basura. Tapos, magiging soil conditioner or pataba sa lupa. Sunod po is biodigester or biogas digester sa barangay. Hindi po ako sure kung nakakita na kayo dito sa mga barangay nyo po na may biodigester sa inyo. Ang biodigester po is, ang focus niya naman is nabubulok na basura galing sa barangay. And food waste converter po, ang focus niya is malakihang equipment, malakihang kapasidad ng food waste natin, pero ang focus niya, offices din po. Sa food waste rapid composter natin po, may 3 market tayo na meron neto. Si Kamuning Market, Murphy Market, at saka si Project 4. Itong 3 to po, nagpa-process sila ng 2 tons per day ng pinaprocess na nabubulok na basura. Bokashi beans po, kung aware po kayo kay Joy of Urban Farming, ginagamit po nila ang bokashi beans para sa compost. Kapag naglagay po tayo dito sa nabubulok na basura dito sa itong parang lalagyanan ng pintura, ganito yung kakalabasan niya po na itsura. Para siyang lupa na hinahalo, parang dinding pataba galing sa nabubulok na basura. Nusunod po si biodigester. Ito siya, malaki siyang bag. Black bag po ito. Na ipinapasok dito yung nabubulok na basura. Tapos, kakainin ng bakterya yung food waste po natin. Pwede po tayong magluto at saka makakakuha tayo ng liquid conditioner or patabado sa lupa. Ito po, ang capacity nito is 6 kilograms per day. Ayan, 6 kilograms per day. So, ang pinaprocess po niya kada taon is 2,000 kilograms per day, per year po.
Ngayon po, currently, sa kalusukuyan, meron po tayong 63 na barangays na may biodigester sa Quezon City. Ang bilang po ng barangay natin is 142 na barangay. 63 pa lang po ang meron, pero ang goal po ni Mayor, lagyan ng isang biodigester kada barangay. Ito po, sa District 1, District 2 na meron po ng biodigester. Check nyo na lang po kung nandyan po yung barangay nyo po. District 3, District 4 and 5, tapos District 6 po. Lahat po ng barangay na yan ay may biodigester and ginagamit po nila to panluto. Pwede rin po nilang gamitin panluto to sa mga nare-rescue naman po ng food rescue team po natin. Ano po yung mga pwedeng itapon or ipakain doon sa food waste ay sa biodigester? Yung pinakita ko pong black na bag kanina. Una, balat ng prutas at gulay. Tapos mga pinagkainan po natin ng karne at isda. At ang nire-recommend namin na ipakain doon sa sa biodigester ay yung hasang ng isda. Dahil ang hasang ng isda po, mabilis siyang makakreate ng gas. So, pag nakakreate po siya ng gas, 2 oras hanggang 3 oras pwede po kayo magluto ng libre. Ito naman po yung mga pinagbabawal itapon do sa biodigester. Mga buto, mantika, sabaw, mga hipon, mga may shell, tapos citrus fruits. Kaya po bawal yan kasi possible pong mamatay yung kumakain ng mga nabubulok na basura. Si food waste converter naman po, ito po yung itsura niya. Para po siyang biodigester din na kumakain ng food waste natin. Pero sa kanya po, isa lang yung kakalabasan. Kung hindi, yun po yung pataba sa lupa. Ang gagawin nyo lang po dyan, bubuksan nyo lang yung takip, itatapon nyo po yung nabubulok na basura, i-close nyo lang, iwan nyo na po. Tapos magiging pataba na siya sa lupa.